Okay mga kabakyard, magbibigay tayo ng update ngayon. So ngayong umaga ay bibigyan natin ng update itong aking mga binibreed na mga gapis. Lalo na dito sa aking mga pool gold, nag-harvest ako ngayon ng mga fry ng mga pool gold. So napakarami kong mga fry ng pool gold ngayon dahil marami rin akong mga breeders. Pero ang ginagawa ko ng setup ngayon, imbis na mga trapal pan kagaya dati, puro mga batya. As long as meron kang shades kagaya nito, yan, meron kang shades, hindi sila mabilis mabasag. So yun yung technique pagka gagamit kayo ng mga batya. Huwag dapat direct sunlight, kailangan may shades. So ito yung laman ng mga mga tab na yan. Kung na-curious kayo, ano ba mga laman ng mga yan? Sabat sobrang dami nila. Ay actually nakakuntihan pa nga ako rito kasi kinukulang na ako ng paglalagyan. So dito sa una, nandito yung aking mga pidort koi. Ayan. So ito yung aking mga pidort koi. Ayun yung female, buntis na yung female. Ayan. So maganda yung male ko, ayan oh. Ayan. Ito yung aking male na pidort koi. Ang lapad nung palikpik ko. Tas pulang-pula. Yung sa ulo, tsaka buntot, tsaka sa caudal fins, pulang-pula. Pero wala pa silang mga fry. So dito, ito yung mga pidort. Ayan. So pidort yan na hindi koi. Pero ito yung may genes ng koi. Kasi kapatid niya yun. Yung pinakita ko sa inyo kaninang mga pidort koi. Kapatid nila yan. So nag-select lang ako talaga ng mga lalabas na koi. Para magkaroon ng purity yung strain ng koi ko rito. Ayan. So ito pidort din yan. Ayan. Marami akong binibreed ng mga pidort. Ito yung grow out ko ng mga pool gold. Then dito, ito yung mga pidort pa rin ito. Ayan, marami na nga itong fry eh. Ang dami na nila ngayong fry. So ito bago, kasi meron akong biniling 6 na strain. So magdadagdag ako ng mga guppies. Ayan, bagong setup yan. Ito yung mga platinum koi. Ayan, mga breeder ko ng platinum koi. Ayan. So dito, ito yung mga fry ng mga pidort. Ayan, mga fry yan. Tinatakpan ko sila kasi pagka naka-open, masyadong nag-green yung tubig. Kaya hindi sapat nga itong shades na yan, hindi sapat. Kaya kailangan ko pantakpan talaga. So ayan, meron din mga maliliit na basin. Ito yung ito yung selection ko ng pool gold. Ayan, ito yung mga matitingkad ang kulay, yung mga parents. Nagse-selected breeding din kasi ako kaya ayan. Talagang iniiwalay ko yung mga selection ko ng mga breeders. Ayan. Ito bagong setup lang yan. Ito bagong setup. Ito yan, mga fry pa rin yan ng mga pidort. Ayan, marami akong fry ngayon actually. Napakarami. Ayan. So ito yung mga blue dragon na tryo. Ayan, marami na ulit tryo. Tapos meron pang fry doon sa kabila. Ayan. So, ang nangyayari sa mga breeder ko, pag nanganak, bibilang ka lang ng mga 10 days, may bago na namang anak. Kasi tryo nga sila eh. Salitan yung mga female, mga anak. Yung iba, hindi tryo. Minsan, 4 yung female, gaya nito. 4 yung female, 1 male. So, okay na sa akin yan. Ayan. Hindi naman tayo nagmamadali mag-breed. Kaya hindi ko sila kailangan madali ipabuntis sa male. So, ayan. Pidort din yan, pidort. Okay, ayan. May takip din. Lahat halos may takip. Ayan. Ito yung mga jubi size na ng mga pidort. Go out yan. Ayan, gaya nito. Kita nyo, nakapagpalabas na naman ng koi. Ayan, oh. Ayan. Pagka may koi na lumabas, nilalagay ko na siya dito sa koi. Yung pinakita ko sa inyong unang-unang basin, ito nandito yung mga koi na pidort. Ayan. So ilalagay ko na yan diyan para sila na yung magiging future breeder ko ng mga pidort koi. So nangangalahati pa lang tayo, ang dami pa hanggang doon sa dulo. Ayan. So ito yung in-harvest ko kanina ng mga fry. May natira pa.
Ito yung mga full gold. Mga female ko na full gold. Ayan, oh. Ayan, halos mga female na lang lahat yan. Tapos nanganak na rin. Tapos dito, yung iba kasi RCS lang laman. Gaya nito, RCS lang ang laman yan. So ito, merong mga koi. Platinum koi ang laman. Then dito ay mga ano ba ang laman nito? Ito yung grow out ulit ng pea dirt. Ayan, kasi ang dami kong mga breeder ng pea dirt kaya ang dami kong grow out. So ito bagong setup, bagong strain ang ilalagay dyan. Ito mga juvie size na mga pea dirt. Bagong setup ulit. Ito yung Dream Blue Shrimp. Ito yung ano, yung kino-cross ko. May nagko-cross out kasi ako eh. Ng pea dirt tsaka ng full gold. Ayan, may fry na oh. Yung fry nila ang galing oh. Merong full gold, may kulay itim. So yung itim, yun na yung lahi ng ano, pea dirt. Yung kulay ano, yung kulay maputla, yun yung lahi ng full gold. So hindi ko pa alam kung ano magiging itsura. Ayan yung ano mga parents oh. Pea dirt na male, tapos full gold na female. Ayan. So ito bagong setup. Ito Blue Dragon. Tapos yun RCS ulit ang laman nun. Ito yung aking ano selected na mga ano full gold. Ayan. Kita nyo yung male, ang ganda ng male. Tsaka ng mga female. Ayan. So, ini-aim ko dito makapagpalabas ako ng 24K. Halos sa, ano, yun talagang makinang. Kaya, talagang sinesili ko yung pinaka best of the best na mga breeder ng full gold. Ayan, ang anak na. Ayan, oh. Ayan, may anak na rin ulit. So, yun, bagong setup din. Then, ito, mga juvie size na mga, ano, pea dirt. Ito, full gold ulit. Ayan, ang daming fry oh. Oh. Ayan, may mga fry na naman. So, nandito kasi mga breeder. Dati kasi ito, grow out lang to. Then, nagsilaki yan na. May nabuntis na female. Ayan, nag-anak. Ayan, nag-anak na naman. Ayan. Kasi ito yung Blue Dragon. Then, ito yung pinaka-last. Ito yung cross out ulit. Pinocross ko yung pea dirt doon sa full gold ulit. Pero yung ito ibang klase full gold kasi ito eh. Sabi nila reject kasi maitim ang katawan ng mga female. Ayan. Pero mas gusto ko yon pang cross out sa pea dirt kasi ang gusto kong palabasin talaga is yung maging yellow na malaki yung palikpik nila. Ayan. So yun yung gusto kong palabasin dito sa project na yan. So gusto kong gumawa ng full gold na big ear. Yellow o kaya yellow ear na malaki. Ayan. So yun yung gusto kong palabas dito na ano na output dito sa aking cross breeding project ng pea dirt tsaka ng full gold.